Good day mga kawupok, bali 20 days na ng no smoking natin at ngayong araw is kailangan na nating maglinis ng bahay at may mga problema na naman tayong dumating na kailangan nating solusyonan. Bali kakatapos nga lang ilibing ni tita kahapon at ayun nga is yung goal natin ngayong taon is malinis tong bahay, maging maayos tong bahay, maging maaliwalas dahil mahirap nga naman talaga magkasakit sa mga nalalanghap nating hangin. Delikado, napakadelikado, lalo na yung mga hanip ng kalapate. Yan, kailangan nating ilinisin yan. So ngayon, mag-start tayo, hanap tayo ng kasama natin na maglilinis. And kung mapapansin nyo, kararating ko lang, galing muna ako ng clinic dahil pina-check up ko yung misis ko. So yun nga, may panibago tayong problema dahil nakita sa x-ray ng misis ko is meron siyang parang bukol dito sa kanang braso na kailangan agad maagapan dahil cancerous nga yun. Ay nako, paano ba? Tapos ito pa, tingnan nyo yung anak ko is may tumubo na naman sa ipin niya, is namamagana naman. So kailangan ko rin siyang ipa-check up. Yan, ito, makikita nyo. At yun mga kawupok, no, bali yun nga yung tumubo sa ngipin ng anak ko. At kailangan natin i-schedule ngayon yung para sa ipin niya dun sa center dahil nga wala rin pati dito yung anak ko ngayon, kaya i-schedule ko muna. Kasi maglilinis nga kami dahil yung hanip talaga ng kalapate or yung mga tayo ng kalapate sa taas is kailangan talagang maalis yun dahil mahirap malanghap yung mga ganun. Kasi dun yung nakakapag-trigger ng sakit. At yun din yung gustong-gusto ni titang mangyari is malinis talaga tong bahay, gawa ng pangako ko sa kanya. So kailangan ko talagang lakasan yung loob ko na magsalita na dito sa bahay at kailangan nila makipag-cooperate sa akin dahil nga mahirap kapag ikaw lang yung nag-i-insist ng magandang future para dito sa bahay, para din kila lola at kila lolo. Dahil nga yun nga, gawa ng matatanda na nga rin sila, is kailangan is preskong hangin na rin yung nalalanghap nila, maayos at maaliwalas na kapaligiran yung kailangan para mas lalong maging guminhawa yung pakiramdam nila. Kasi kung ganito kabigat na presensya at kadumi yung bahay is hindi talaga tayo mawawalan ng sakit. Kaya yun din yung isa sa nag-trigger sa akin na i-stop na yung paninigarilyo dahil na-realize ko talaga na kapag once na inaabuso mo yung katawan mo at siningil ka, hindi mo alam kung sino yung mga tutulong sa'yo dahil hindi lahat ng pagkakataon is meron tayong malalapitan. So unang-una sa lahat is kailangan talaga nating alagaan yung mga sarili natin. So yun, bali ngayon pupunta muna ako ng center, tapos hahanap ako ng kasama na maglilinis sa taas kasi hindi ko kayang mag-isa yon dahil napakarami ng lilinisin doon at ibababa doon. Uunahin ko kasi talaga sa taas talaga hanggang pababa para mas okay siyang tingnan, para at least hindi na aakyat pa yung dumi. Kaya mas maganda ibababa na natin lahat yan para mag-i-start sa taas na malinis na. So yun, balikan ko kayo, pupunta muna ako ng center para mag-schedule sa kanya. So yun mga kabupop, no, bali galing na tayo doon ng center at sabi nila bukas daw yung may available na check-up para kay Blair sa anak ko. And punta muna tayo doon sa kasama kong maglinis dito sa bahay. And bago yon, papalinis ko rin muna saglit yung motor ko na si Enma dahil ilang buwan na rin yun walang linis. Ilang buwan na rin yun, actually isang buwan na yun walang linis pala. Dumiyahe pa kami ng Bulacan kaya sobrang dumi niya na. So unahin muna natin yung saglit lang naman yon, tapos tsaka natin puntahan si dito tsaka yung kasama namin na isa na maglilinis sa bahay. So yun, balikan ko kayo. At yun na nga mga kabupop, ito na si Enma, napakadungis talaga. Tingnan nyo naman, ang pangit-pangit na. Kaya naman kailangan na natin siyang ipakarwash. Yan o, tingnan nyo, puro alikabok na yan dahil nung New Year pa namin yan pinunta ng Bulacan at hanggang nakauwi kami, tas binaha kami. At yun, ligo-ligo na siya doon mga kabupop. Yan, pinabula na yan ni Kuya. At bang! Kita nyo naman, ang pogi na ulit. Kinis na ulit. Montage muna tayo dyan. Ayan ang service natin lagi. Dahil sa lahat ng kahirapan, sinamahan tayo niyan.
Kaya solid ka talaga. So yung mga upo, baligaling na tayo dun sa kaibigan natin, tsaka sa tito ko na katulong ko sana maglinis. Pero yun nga, sabi nila, hindi pa daw pwedeng maglinis. 40 days tayong kailangan mag-antay bago tayo mag-start maglinis dito sa bahay. Dahil nga, yun ang sabi nila, pamahiin ng pamilya namin na hindi pa daw pwede, kailangan 40 days pa. So ngayon, kailangan natin ulit magtiis ng nakikita natin. Ang hirap. Dapat kasi talaga noon pa eh. Noon pa to dapat eh. Noon pa lang sana talaga na pinupush ko talaga na maglinis kami dalawa ni tita, maging maayos, kaso ayaw nila talaga, ayaw nila pumayag. Wala na akong masabi. Talagang blanco na yung isip ko na ayun nga, walang magawa. Kailangan talaga sundin yung 40 days na sinasabi nila bilang pagrespeto rin kay tita. So yun, sa next vlog natin, mag-update ulit ako sa ngayon kasi kailangan kong balikan na muna yung misis ko sa hospital para sa result ng ginagawa niya. Dahil nga, yun nga, sa sakit, sa nakitang findings sa x-ray niya, tapos malalaman kung fit ba siya na magtrabaho ulit. So ngayon kasi, ngayon wala pa akong work and maghahanap muna ako ng pwede kong rakitan. Kaya update ko ulit kayo sa next vlog ko. Sana subaybayan niyo yung pagbabago na itong bahay na pangarap namin ni titang maayos, na maging maaliwalas lang tingnan para sa pamilya, sa nanay at tatay niya. Dahil yun yung number one na reason kung bakit siya nagstay dito, dahil nga sa pamilya niya, sa nanay at tatay niya, na balang araw is maging maayos din yung pagsasama ng nanay at tatay niya. Kasi ngayon na medyo nagtampuhan na naman din yung lolo at lolo ko, dahil nga kahapon yung nalibing si tita is ayaw din talaga sumama ni lolo. Yun yung pinagtatalunan nila naman. Sumama ni lolo makipaglibing. Si lola pilit ng pilit, ayaw nga ni lolo. So sinabihan ko na lang na respetuhin nyo na lang yung desisyon nyo sa isa't isa, dahil yun lang din naman yung gusto ni tita, na hindi nyo na kailangan magtalo, dahil lalo lang sasama yung loob ni tita. Kaya sana magbigay lang sila ng kapatawaran na lang sa isa't isa, dahil yun lang naman yung number one na gustong gusto ni tita. And medyo may times din na tumatawa yung lola at lolo ko. Gawa ng nakakatawa minsan, dahil meron din tong si lolong pinagsisilosan eh, na nakakasama ni lola. Hindi ko alam, ewan ko, matatanda sila tapos magsiselos pa. Nakakatawa na lang din talaga. Kaya syempre dala na rin siguro ng katandaan. Siguro may feelings pa rin talaga sila sa isa't isa, na gusto rin nilang manumbalik. Kaya ngayon nagsiselos din to si lolo. Kasi nga, yun nga, kaya minsan bablog ko yung ginagawa nila, na pag minsan nagtatalo sila, ganyan, para makita nyo yung update sa kanilang dalawa, na kung paano sila mag-grow up, na maging okay lahat, maging sweet lahat. Tapos gagawa tayo ng video, at kung mayroon tayong extra is ilalabas natin sila, pagde-datein natin sila, para naman mas maging masaya si tita. Kahit nasa taas na siya is nakikita niya yung nanay niya, yung pangarap niya lang dati, na makita yung nanay at tatay niya na okay, masaya, nangingitian, nagtatawanan, naghahagikikan, di ba? So yun, update ko na lang kayo ulit. So kailangan mo na talaga nating pagtiisan. Kaya next video natin is bahala na kung anong pwede natin i-content sa susunod na araw, dahil magpapaka-busy muna rin tayo maghanap ng work. So yun, kita-kits na lang tayo ulit. So peace out.